tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang matinding trahedya ang napaulat kamakailan sa Texas, Estados Unidos matapos bumagsak ang isang maliit na pribadong eroplano sa mismong abalang highway na nagdulot ng pagkamatay ng isang tao at matinding kaguluhan sa mga motorista doon. Agad na huminto ang mga sasakyan sa Loop 20 Highway sa Laredo upang sumaklolo. Ang insidenteng ito ay nag-iwan ng matinding takot sa mga nakasaksi habang nilalagablaban ng apoy ang eroplano sa gitna ng kalsada. Ang eroplano na kinilalang isang Cessna Citation Latitude twin jet ay may lulang 6 na katao nang maganap ang trahedya. Sa lakas ng impact ng pagbagsak, halos nahati sa dalawa ang katawan ng eroplano at tumagilid ito sa gilid ng highway. Agad na rumesponde ang mga sibilyan na nakasaksi sa pangyayari upang subukang iligtas ang mga pasaherong naipit sa loob ng nagbabagang labi ng sasakyang panghimpapawid na mabilis na nilalamon ng apoy. Sa mga video na kumalat sa social media, makikita ang kabayanihan ng mga karaniwang mamamayan na hindi nag-atubiling tumakbo patungo sa nasusunog na eroplano upang tumulong. Sa kabila ng banta ng pagsabog ng tangke ng gasolina, marami ang bumaba sa kanilang mga sasakyan at sumugod sa gumagapang na apoy upang basagin ang bintana ng cockpit at palayain ang mga biktima. Isang eksena ito ng purong takot at determinasyon na magsalba ng buhay. Dalawa sa mga sumaklolong motorista ang nakitang tumatakbo bit-bit ang maso at pala upang pukpukin ang makapal na salamin ng cockpit ng nagbabagang eroplano. Ginamit din nila ang mga kagamitang ito upang subukang iwang bukas ang pinto ng eroplano para makalabas ang mga biktima. Ang marahas na paghampas sa salamin ay nagpapakita ng desperasyon ng mga tao na mailigtas ang mga pasahero bago pa man tuluyang lamunin ng apoy ang buong cabin. Ayon kay Jose Baeza, isang investigador mula sa Laredo Police Department, naganap ang pagbagsak ng eroplano sa Loop 20 Highway malapit sa hangganan ng Texas at Mexico bago mag-alas 10 ng gabi. Sa kasalukuyan, hindi pa lubos na malinaw kung ang nasawing biktima ay isa sa mga pasahero ng eroplano o isang taong nasa lupa nang maganap ang trahedya. Patuloy pa ang puspusang pagsisiyasat ng mga otoridad ukol sa pagkakakilanlan nito. Batay naman sa mga dashcam footage na ibinahagi sa internet, makikita ang nakapanlulumong sandali kung paano mabilis na bumulusok ang eroplano pababa sa highway habang umiiwas sa mga kotse. Bago ito tuluyang huminto, nahagip pa nito ang isang poste ng ilaw sa kalsada na nagdulot ng mga spark. Huminto ang naglalagablab na eroplano sa isang bahagi ng highway na hindi kalayuan sa Laredo International Airport, kung saan ito dapat lalapag. Isang saksi na si Zaira Garza ang nagbahagi ng kanyang nakakatakot na karanasan habang ihahatid sana ang kanyang mga kasamahan sa trabaho gamit ang sasakyan. Ayon sa kanya, ang buong pangyayari ay tila isang eksena sa pelikula na hindi niya mapaniwalaan noong una. Nagdulot ito ng matinding shock sa kanya at sa kanyang mga kasama nang makita ang naglalagablab na eroplano sa gitna ng kalsada na karaniwan nilang tinatahak gabi-gabi. Bagamat walang napaulat na nasugatan sa mga taong nasa lupa o sa mga motorista sa highway, 5 opisyal ng pulisya ang kailangang dinala sa ospital para magpagaling. Sila ay nakaranas ng matinding paglanghap ng usok o smoke inhalation habang buong tapang na tumutulong sa pag-apula ng apoy at pag-rescue sa mga biktima. Ang kanilang mabilis na pagtugon ay nagligtas sa mas marami pang buhay sa kabila ng matinding panganib sa lugar. Ayon sa opisyal na datos mula sa FlightAware, isang kilalang kumpanya ng aviation tracking, ang Cessna Citation Latitude ay umalis mula sa Los Cabos International Airport sa Mexico bandang alas 6:11 ng gabi. Ang biyaheng ito patungong Laredo ay tila normal lamang sa simula, ngunit nagbago ang lahat ng papalapit na ito sa destinasyon at makaranas ng hindi pa matukoy na seryosong problema sa himpapawid bago bumagsak. Sa ngayon, wala pang opisyal na pahayag kung ano ang eksaktong sanhi ng pagbagsak ng eroplano sa Laredo na matatagpuan may 140 milya sa timog kanluran ng San Antonio. Gayunpaman, sinabi ni Laredo International Airport Director Gilberto Sanchez sa isang lokal na istasyon ng TV na nakaranas ng mechanical failure ang eroplano, bagamat hindi pa siya nagbigay ng karagdagang detalye o paliwanag tungkol dito. Sa mga kuha ng video sa social media, kapansin-pansin ang tindi ng pinsala sa eroplano na nakasandal sa harang ng highway.
Ang buntot ng eroplano ay tuluyang nawasak at humiwalay sa katawan nito at bumagsak sa mas mababang bahagi ng kalsada sa ilalim ng tulay kung saan nagaganap ang pagsaklolo ng mga tao. Ang ganitong uri ng pinsala ay nagpapakita ng napakalakas na puwersa ng pagtama ng eroplano sa semento habang lumalapag. Habang papalapit sa pinangyarihan ng aksidente, sinimula ni Garza na kunan ng video ang insidente gamit ang kanyang telepono bago niya tuluyang ihinto ang kanyang sasakyan sa tapat ng nasusunog na jet. Sa puntong iyon, kitang-kita ang naglalagablab na apoy na unti-unting lumalaki sa fuselage. Ang desisyon niyang huminto ay upang magbigay daan sa kanyang asawa at iba pang mga kasama na makatulong sa mga biktima sa loob. Mula sa kanyang sasakyan, nakita ni Garza ang isang tao sa loob ng cockpit na pilit na binabasag ang bintana mula sa loob upang makatakas mula sa lumalalang apoy. Ang desperadong pagkilos na ito ng biktima ang nag-udyok sa mga tao sa labas, na lalong bilisan ang kanilang pagtulong sa paghampas. Sa kabila ng makapal na usok at tumataas na temperatura ng apoy, patuloy ang paghampas ng mga sibilyan sa labas upang gumawa ng butas. Hindi nagtagal bumaba rin ang asawa ni Garza mula sa kanilang sasakyan upang makiisa sa pagtulong sa mga biktima ng aksidente. Nakita niya ang pagtutulungan ng mga estranghero na walang ibang iniisip kundi ang kaligtasan ng mga tao sa loob. Sa gitna ng makapal na usok, patuloy na lumalaban ang mga motorista upang mabuksan ang pintuan ng eroplano na tila na-stuck dahil sa tindi ng pagkakabangga sa highway barrier doon. Sa wakas, matapos ang ilang minutong pagpupursigi ng mga sibilyan, bumukas ang pinto ng eroplano. Ayon kay Garza, 3 tao na mukhang mga kabataan ang mabilis na lumabas mula sa loob na sinundan ng isang lalaki na mukhang piloto ng eroplano. Ang emosyon sa mukha ng mga nakaligtas ay halo-halong takot at pasasalamat habang mabilis silang inilalayo ng mga rescuers mula sa nagbabagang katawan ng eroplano sa kalsada. Kasunod nito, isa pang miyembro ng crew ang buong lakas na sumubok na hilahin ang isa pang pasahero na tila walang malay sa loob ng cabin ng eroplano. Sa puntong ito, mas lalo pang kumapal ang usok at lumakas ang apoy na nagpahirap sa pag-rescue ng mga tao. Ang bawat segundo ay napakahalaga habang ang mga rescuers sa labas ay sumisigaw ng mga instruksyon at naghahanap ng paraan upang mapadali ang paglabas ng biktima. Habang patuloy na kumakalat ang makapal na usok sa paligid, isang bumbero ang gumamit ng maliit na hagdan upang umakyat sa loob ng eroplano para iligtas ang natitirang pasahero. Samantala, ang iba pang bumbero ay abala sa pagbomba ng tubig sa nagbabagang labi ng eroplano. Maririnig sa video ang sigawan ng mga rescuers na humihingi ng lubid habang ang iba ay gumagamit ng mga bakal na tubo upang ituloy ang pag-alalay sa pinto. Maraming beses na ang mga opisyal na tumutulong sa pag-alalay sa pinto ay napipilitang lumayo pansamantala dahil sa tindi ng usok at matinding pag-ubo ng kanilang baga. Inihayag ni Garza ang kanyang matinding pag-aalala ukol sa apoy dahil natatakot siya na baka bigla na lamang sumabog ang eroplano habang marami pang tao ang nakapaligid dito. Ang tapang ng mga sumaklolo sa harap ng panganib ay tunay na kahanga-hanga ngayon. Ang insidenteng ito sa Texas ay ang ikatlong malaking aksidente sa aviation sa loob lamang ng 3 araw sa bansa. Noong Lunes, isang B-52 bomber ang bumagsak habang nagsasagawa ng test flight sa Edwards Air Force Base sa California na ikinasawi ng 8 katao. Noong Linggo naman, 12 tao ang napatay nang bumagsak ang isang eroplano para sa skydiving sa estado ng Missouri na nagdulot ng malaking alarma sa publiko. Sa isang pahayag, kinumpirma ng kumpanyang NetJets na isa sa dermang eroplano ang nasangkot sa aksidente at kasalukuyan silang nakikipagtulungan sa mga otoridad para sa investigasyon. Ang NetJets ay pagmamay-ari ng Berkshire Hathaway ni Warren Buffett na nagpapahintulot sa mga kliyente na bumili ng bahagi ng pagmamay-ari sa mga pribadong jet. Manatiling nakatutok para sa mga karagdagang ulat dito sa ating balitaan ngayon.